Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Welcome na po sa programang Lunas Saturday Edition sa DZRH at RHTV. Makakasama po ang Ella ni Bensal. At syempre, hindi pa rin po tayo pinapabayaan ng ating pinagkakatiwalaang family physician. Walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. Good evening, Doc. Yes. Naku naman. Talaga namang samahan po ninyo kami hanggang mamaya pa po tayo pag-usapan natin po. Naku, kumusta na kayo? Kumusta ang inyong Kumusta na ba kainan, di ba? Nag-enjoy ho ba tayo? Naku, baka mamaya po marami na ho kayo nararamdaman sa inyo pong tummy, sa inyo pong tiyan. Yes. Naku, pag-usapan natin yan. Kung kayo po'y nakaka-relate sa ating pong mga pag-uusapan po tonight, lalo na po tungkol po sa almoranas or indigestion, o kaya impacho, o kaya po gasiness, flatulence, ano pa ba? Lahat ng konektado sa ating pong gastrointestinal tract. Aba, ito po pagkakataon po niyo makapagtanong po. Mag-text po kayo sa ating pong programa at sasagutin po natin yung isa-isa. Yes. Bukas nga po ang text line ng Hemaway para sa inyong mga concern regarding nga po sa almoranas o hemorrhoids at gayon nga rin po sa Hemaway na lunas sa pang-almoranas. Ang ating numero 0998-583-1397. Ulitin po natin, ang text line ng Hemaway ay 0998-583-1397. At ang programang ito ay hatid nga po sa atin ng Hemaway na lunas sa almoranas. Ang Hemaway po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Mapa Luzon, Visayas o Mindanao, saan mang sulok kayo ng bansa naroroon, maaari po kayong mag-avail at mag-take po ng Hemaway sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Kumusta na nga po? Sana naman po ay nasa mabuting kalagayan at hindi po nananakit ang inyong tiyan, diba? At kung sakali nga po may indigestion, constipation, or sabihin natin Doc LBM rin, ano? Pag-usapan nga po natin yan at nang sa gayon, malaman po natin kung paano po natin tutugunan. Anyway, Doc, may mga katanungan na rin po tayong naipon, di ba? Sa mga nagdaang linggo. Sa mga nagdaang araw. May hangover pa nga ako Parang ayoko po pumasok. So, kailangan na po nating maghanap buhay. Yes. Eto, Doc, may question dito. Ano nga naman daw po ba ang remedies sa external hemorrhoids? Kasi for the past few weeks, natatalakay natin may maaaring dalawang uri ng hemorrhoids, yung internal o Or external. So, Opo. panloob or panlabas. Opo.
Usually po, depende po sa laki din, ano. Pagka ganyan pong medyo maliit lang naman, minsan po, ginagamitan po natin ng mga topical or pamahid. Okay? Pero alam niyo po ba, mas sensitibo po, mas mahapde, mas masakit yung pong external hemorrhoids kumpara po sa internal hemorrhoids po, no? Kasi po yung konting magapo sa internal hemorrhoids, sometimes wala pang masyadong nararamdaman ang mga pasyente po. But then, dami pong nerve rich. Mayaman po sa mga nerve po ang mga yung pong anal or anus natin po. Kaya naman po yung pagdating sa external hemorrhoids, medyo mahapdi-hapdi po yun. So ako sometimes, nakikita ko naman, mas mabilis po yung benefit na nakukuha pag pinagsasabay ko yung Hemaway sa kayong mga topical, yung mga pamahid. At the same time, yung mga, syempre yung conservative measurements, no, nire-recommend natin, mag-hot seats, okay, magbawas ng timbang, gumalaw-galaw, mag-exercise, yung pong uminom ng maraming water, ayan po yung pong mga suggestion natin. Ayan. Nabanggit nyo nga, Dok, yung exercise, galaw-galaw. So, baka masyado nilang sinamantala ang pagkakataong humilata lang. Kasi nga naman, siyempre, medyo malamig pa. Diba? Bad Alam mo, weather, andyan pa rin po yung cuddle weather. Kaya po talaga naman po masarap matulog, mamaluktot, yan, mga ganito po. Ang problema pa natin pag ganito pong malamig, masarap din kumain. Yes. No? O, kain-tulog. Kain-tulog, di ba? Kaya po, obesity, overweight obesity po, yan po yung isa sa mga peligro or risk factors para magkaroon po tayo ng almoranas. Kaya po, dapat po hit the gym. Workout na po tayo. Yes. Kinakailangan po natin na gumalaw yung ating pong bituka para po swabe yung ating pong pag-poops. Yan yung kailangan po natin. Ayaw po natin maipon ng husto yan. At samahan po natin ng marami pong water. Kung kinulang man po tayo ng physical activity last year, dagdagan po natin, sikapin po natin na ma-achieve po yung ideal body mass index natin. Yes, opo, yan. At gusto ko pong sabihin kanina, yun nga po, yung Hemaway po, ay naglalaman po ng diosmin sa hesperidine. Ito po ay plant-based. Galing po ito sa mga citrusy or citrus fruits po. Yung molecule po niyan, diosmin saka po hesperidine, ay pinagsama para po maging effective na anti-inflammatory para mabawasan po yung pamamaga kasi kaya po mahapde, masakit. Ayan, nagpuputukan. No, may bahid po ng dugo. Ayan, dahil po sa maga. Okay? Para po mabawasan po yung pamamaga, meron po tayong diosmin, hesperidine. At the same time po, may mga topicals din po tayo na mga binibigay po. Depende po yan sa assessment po ng inyo pong doktor. Kaya importante po, may guide din po tayo na ating pong family doctor. Plant-based, Doc, ibig sabihin, safe siyang i-take at hindi po nakakapanakit or nakakapangasim ng sikmura. Yes, opo. At the same time, you can combine this with either mga gamot for hypertension, diabetes, at iba po mga gamot po na chemicals po kasi plant-based po ito. Kaya po minsan talaga hindi naman po masama kahit na 2, 3, doble, triple po ang dosage, no, na ating pong Hemaway. Okay, pag-usapan nga po natin, Doc, papaano nga rin po ba iniinom ang Hemaway at kung sino nga po ba yung nararapat na mag-take nito, yung may internal or may external case ng hemorrhoids o almoranas. Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong mensahe or mga katanungan sa numero ng Hemaway 0998 583-1397. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po ang second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH-TV. Magandang gabi po muli Luzon, Visayas at Mindanao. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Para nga rin po sa may mga katanungan or concern tungkol sa Almoranas or Hemaway, maaari niyo po yung ipadala sa numerong 0998-583-1397. Balikan nga rin lamang po natin yung ating discussion about hemorrhoids, Doc. May question dito, sabi niya, nagagamot daw po ba ang Almoranas? Kasi ngayon lang daw po niya naranasan ito at ang hapdi, sobra, at hindi daw po siya makatulog. Ayan, totoo po yun. Yun nga po yung purpose po kung ba't meron tayong ganito klase pong programa, Lunas, kung ba't meron po tayong Diosmin Hesperidin po na Hemaway, ang pangalan po. Kasi ito po yung tutulong sa atin para po malunasan o kaya po maibsan yung pong pain na nararamdaman po ninyo, lalo po Almoranas. Talaga pong it will change the quality of life that we have pagka tayo po ay may Almoranas po. Kaya po dapat po sa umpisa pa lang na napansin nyo pong kakaiba. Nung wala yan dati, mahapde, ganon. May bahid pa nga ng dugo yung iba. Nagsusoil po yung inyo pong underwear. Okay po. Ipa-check na kaagad sa inyo pong family doctor para maagapan po. Mahirap po kasi pag kayong late na. Yes. No? Sabi ko nga po, huwag na po natin hintayin po na yung pong 750, which is actually the amount, no, yung cost ng isang box ng ating pong Hemaway ay maging 7,500 o kay 75,000 pesos. Oo, dahil no? umabot na kayo sa operasyon, Yes, di ba, Doc? operasyon, mga ganun tipo. Kaya importante ito talaga na gawin natin at ang paraan na huwag tayo maging constipated, gawin natin at yung paraan na hindi tayo lagi nakaupo. Okay, gawin natin ang paraan na mabawasan yung ating timbang. Uminom tayo na maraming pong water. Kumembot, kumending, maglakad, mag-jogging, magsumba, sumayaw. Yan po kailangan po natin. Ayan ako, gusto ko munang batiin yung mga kamag-anak ko. Hello po, mga kamag-anak ko sa Tapas, Iloilo, mga Garbo, Garde, Caro, mga Lemos clan po. Happy viewing, happy listening po. Siyempre, si Mami Luz Galvante Cruz at saka si Mami Claudette Rosal. Sana po, lahat po kayo nasa magandang kalagayan. Sana po ay masiglat malusog po tayo. Though, not to mention the fact also na pag ito pong malamig, ay dadami rin po ang mga hika, mga ubot-sipon. Yan po ang mga babantayan po natin sa ating pong clinic. Okay. Kaya kailangan nga po talaga na hinay-hinay lang sa pagkain, sa pag-inom. Huwag po nating lantakan ang lahat ng nakahain sa mesa. Kung kakainin or titikman nyo man po, paunti-unti lang naman, diba, Doc? Huwag naman po tayo ubus-ubus biyaya. Kaya nga, huwag kayong ubus-ubus biyaya, bukas sa ER na kayo. Di ba marami pong ganyan, marami pong mga situations po na ganyan.
Kaya naman po, at huwag niyong kalilimutan po ha, yung gamot po ninyo, huwag niyo po kalilimutan uminom, na baka mamaya po isipin niyo na pwede niyo i-stop Oo. yung pong gamot po niyo. Magpaalam po tayo sa atin pong family doctor po. Kaya po, ingat-ingat po tayo sa ating pong kalusugan. Yes. Pag-iingat nga po sa kalusugan at na-mention nyo nga rin to kanina na huwag kakalimutan ng kanilang gamot. At dito nga rin po papasok yung naiwan nating katanungan kung ano nga po bang gamot ang applicable para sa internal at sa external hemorrhoids o almoranas. Both ba yan ay nangangailangan, Dok, ng pag-inom ng Hemaway? Well, ako, in my practice to be honest, no, whether it is external or internal hemorrhoids po, pareho ko pong ginagamit. Yung Hemaway. Sinasabayan ko pa yan ng mga topicals, pamahid. Talagang hindi pwedeng mawala po yung paggalaw, tumayo, maglakad, hot seats, no? O, doon sa mga, ngayon pa lang po nag-tune in at first time pa lang po siguro narinig po yung ating pong pinag-uusapan tungkol sa almoranas. Yung pong hot seats po, kasi talagang uupo ka, no? Uupo Yes. ka talaga. Pero kailangan lang po natin yung usok po ng pinakuluang tubig. No, Dok, lalagyan ho ba ng asin o sabi ko sige, lagyan niyo po ng laurel sa paminta po para adobo na. Wag naman. Pero actually po usok lang po ang kailangan po natin doon para po mabawasan po yung mamaga sa external. Kasi po kaunti lang naman po kasi makakapasok yan sa loob eh. Kaya somehow po hindi po significant ang effect niyan sa internal hemorrhoids. So pag internal, kaya nga po internal no? Kailangan natin talaga iinom tayo. Oo. No, dito papasok po yung pong Diosminisperidine po natin. Now, ako in my practice po talagang after ko ma-examine yung patient, titingnan ko kung ano ba usual dose lang ba ito? Do I need to escalate yung dosage ko, damihan ko ng konti, doblehin ko ng konti, ano ba, yung frequency of returning to my clinic, kinakailangan ba every week, every 2 weeks ko, ganun ako pagka I need to monitor the patient as frequent. Yes. Talaga, kung kinakailangan every week tayo magkita, every week tayo. Pagka after a week or two, nakita ko hindi significant yung walang improvement, nagsasuggest na ako, we need to see a surgeon. Kailangan na natin po. Lalo na po pagka yung pong hindi mawala-wala po yung, kasi may mga pagkakataon po nagbi-bleed. Okay. Nagbi-bleed po. Every time magde-defecate, lagi pong may bleed. Yung mga ganun po, no? May blood. Okay? So wala tayong kundi parang kailangan talaga po na i-rubber ligation, talaga pong as in rubber talaga. Yes. No? Para po isi-sealed natin po yung mga po nagputok ang ugat diyan. Alam niyo po mga kaibigan, yung pong almoranas, yan po ay namamagang ugat, no? Kung kayo po meron pong varicosities, no, varicose sa binti po ninyo, yan po yung ugat po na nandun po sa dulo ng ating pong anus, no? Na yan po ay namamaga pagka constipated tayo, urong sulong yung pagdumi, hindi po nakalalabas lahat, yung mga tipo po. Yan po nangyayari pagka mataas po ang abdominal pressure, no? Namamaga po yung dulo, no? At yan nga po nangyayari, nagkakaroon po tayo ng almoranas. Speaking of varicosity, Doc, or yung varicose veins, kapag po ba marami tayong varicose veins sa legs, mas prone tayo sa pagkakaroon ng almoranas? Well, parang may link. Parang may link po, no? Kasi ibig sabihin po ng pagka sobrang I don't know kung marami na kinakita, no? May mga tao po talaga na parang spaghetti talaga, no? Parang, sa legs na lang gano'n, di ba? Sobrang ganun po. Most likely po, this patient will also suffer yung pong mga almoranas, no? Kasi ibig sabihin may problema talaga sa sirkulasyon, Okay. may problema po sa ugat. Kumbaga, nasa genes niya, Doc. Namamana din kasi. Oo. Namamana din po kasi. Pero malaki po kasi ang kaugnayan po ng lifestyle, no? Like ka nakaupo. Ang bigat-bigat mo. Oo. Like ka nakaupo. So nadadaganan talaga ng tiyan mo yung pinaka-lower part ng abdomen mo. Tumataas po yung abdominal pressure. Namamaga yung dulo. Yes. No? Yung mga ganun tipo. So, kinakailangan po talaga, gawin po natin ang paraan po na once in a while, you stand up, you walk. Diba? Lalo na po yung mga kaibigan po natin, mga call center agent, mga BPO agent po, mga
teacher, Oo. yung pong mga bank tellers, yung pong mga, sino ba yung lagi mga nakaupo? Yung mga no? technician natin, Dok, napapatayo Ayan, na ngayon. Oo nga. Oo, kailangan natin po talaga na tumayo-tayo po tayo, gumalaw-galaw po, para mag-circulate ulit. Oo. No? Kasi po pagka hindi kayo ano po, parang nagdadaming, nagdadaming po yung blood, no? So importante po talaga ang galaw-galaw. Dok, matanda na po kami. Oo. Ngayon, hindi na po namin kayo maggalaw-galaw na yan. Hindi rin po eh. Kasi alam niyo po, pag tayo po ay aging, aging per se, ay isa pong risk factor para po sa almoranas. Pag tayo po ay medyo nagkakailan na po, hindi na po ganun ka-elastic yung pagbuka po ng anus po natin. Na minsan po, pagka medyo bulk, malaki, yung iri mo, napupunit. Minsan Napupuwersa din po, kasi. kaya mahapde. Minsan po maga-maga po, ano. Kaya po, importante po talaga para po maging flexible ulit, elastic ulit, yung parang ganun Smooth po. yung flow, Galaw po talaga tayo po. Hindi po balakid. Ang hindi hindrance po ang edad, no? Makatutulong pa yan para hindi po mag-lock po yung mga rayuma natin, yung rayuma, yung kamay natin, siko natin, balikat natin, gulugod natin, hita natin, yung ating tuhod and everything po. Malaki po may tutulong po pag galaw tayo ng galaw, no? Pagka nagkakaedad na tayo. By so doing po, pag gumagalaw tayo, we also breathe deeply, no? Yung inhalation natin mas deeper ng konti, na-exercise din po yung lungs po natin. Ayan. So marami pong benepisyo ang pag-eehersisyo. Kaya wag po nating baliwalain, bigyan po natin ng oras at atensyon ito, ano? Dahil hindi nga lamang po makakatulong ito sa almoranas kung hindi sa buong pangkalusugan natin. Anyway, babalikan nga po natin ang ating discussion. Kung kayo nga rin po ay may mga katanungan pa, ipadala lamang po yan or i-post sa ating Facebook page na DZRH News. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH-TV. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide at mabibili po sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Ang isang box po ng Hemaway ay laman or may ingredients na diosmin At at hesperidin po, 30 capsules po yun. Nasa isang box po. Tinanong ko yung pong si Ate Jack, sabi ko, Yes. bakit 30? No, nung pinag-aralan po natin, kasi nga naman kung 1 tablet or 3 times a day for 10 days, most likely po meron na po tayong significant na recovery or result po pag tayo po ay may nagsasuffer po ng almoranas. Kaya po siguro gano'n. No? But then, hindi naman po magic yan, hindi po magic pill yan. Sometimes we need to take this for about a longer period of time, 2 months, 3 months po. Depende po sa level ng severity po ng almoranas po natin. Ano? Lalo na po ako, medyo particular ako dyan pagka nakita ko po talaga na medyo iba na yung quality of life, hindi nakakatulog ng maayos, hindi nakakaupo ng maayos, lagi nang absent. Yes. Sa work, Oo. no? Ang hirap nun, ano? Lalo na kung ikaw ang breadwinner ng pamilya mo. So, sometimes ako dinodouble ko, minsan triple pa nga eh, Oo. yung dosage ko. Pero tinitaper ko unti-unti. So, kung gano'n, yung pong isang box, ako, bakit 3-5 araw lang, ubus na. Yung mga ganun tipo, no? So, kinakailangan po talaga may guidance tayo ng inyong pong family doctors. Kaya kung kayo po ay nakaka-relate po sa mga pinag-uusapan natin na may konting hapde, makati-kati, no? Yung constipated kayo, na parang feeling nyo may almoranas talaga kayo, you might as well look for your family doctor, family physician, para po mag-guide po kayo. Ayan. At speaking of exercise kanina, Doc, may nag-question dito or may nag-text, na sabi niya, makakasama po ba ang pagbabike sa taong may almoranas, Doc? Actually, hindi naman po. Hindi po na. Kaso nga lang po, Kapag masakit tinamaan. sa puwet. Masakit sa puwet po. But then, alam niyo po kasi yung gumagalaw po, yung pong pelvic area, no? At the same, yung hita mo gumagalaw, di ba? Gumagano po. Gumaganda yung circulation sa part na yun, no? So, makatutulong po somehow. But then, syempre, kasi nga po, nauupuan mo eh. Okay. Nauupuan mo. So, syempre, ano ba, kanang ka ba, kaliwa ka ba? Baka hindi ka makapagmaniubra ng mabuti. No? Kaya po, dapat siguro po, magamutin po muna yung pong almoranas and then po, saka natin i-continue po yung ating pong exercise. Kumbaga, Doc, kapag na-discover nila or na-diagnose silang may almoranas, pahinga muna ng bahagya at after, eventually, pwede na po silang bumalik sa pagbibisikleta. Yes, oo. Okay. Ganun po gagawin po natin. Eto pa, Doc, lumiliit po ba ang almoranas kapag kumain ng gulay at prutas? Ay, hindi po. Ito po mga kaibigan, bakit ba natin sinasabi po na kumain ka ng maraming gulay, maraming pong prutas? Kasi ito po'y mayaman sa fibers, no? Himaymay or hibla. Ano po ang purpose po nito? Para po hindi po matigas yung inyong pong dumi, para po malambot yung inyong pong dumi, para po swabe ang inyong pong pagdumi. No, yung mga ganun tipo. Yun po ang purpose po, not to mention the fact also, that alam naman po natin yung pong gulay sa kaprutas po, nandiyan po yung mga vitamins and minerals na kailangan po ng ating pong kalusugan. Nabagi ko na kanina, galing po, plant-based po, ang ating pong diosmin hesperidin, galing po sa mga citrus fruits. When you say citrus po, yung makatas po na prutas po na mayaman sa vitamin C. Yan po ang kailangan po natin. Kaya po sinasabi natin, kumain kayo ng maraming prutas, kumain kayo ng maraming gulay, yun po ang purpose po nun. But not actually. Kasi po, pagka kayo po ay may almoranas na, tapos regular na po yung bowel habits po ninyo, asahan po niyo, hindi na po ganun kalalaki yung pong almoranas. Kasi hindi na kayo iire. Ang mahirap po kasi ito yung ire kayo ng ire pagka constipated po tayo.
Yes. At eto nga, Doc, yung mga pagkain natin, mga prutas natin, wag niyo Kaysa lang po mabulok. i-display. Oo, kaysa mabulok, kainin nyo na. Oo, hindi Yes. naman po kayo mamalasi pag kinain nyo yun. Oo. Mas lalo po kayo suswertehan kasi Oo, magiging oo. healthy kayo. Correct. Diba? Oo, yun ang importante doon. Eto naman, Doc, sabi niya, totoo po bang nakakalabas ng almoranas kapag nag-squat position? Yan. Alam niyo po mga kaibigan, bakit ba sinasabi, nung ibang kultura nga, ang sabi nila, mas mainam daw na pagka mag-move ka ng bowel, nakasquat. Kumpara doon sa, alam po natin ngayon, na nakaparang 90 degrees angle, nakaupo ka. Di ba? Kasi po, ang purpose po natin nun, kasi po, para makompress yung ating pong abdomen, Okay. para po, mabilis pong makalabas. Lalo na po pag hindi na po masyadong gumagalaw kasi yung bituka mo. Dahil para i-push mo, pipigain mo talaga. 'Di ba? Hindi mo pwede pigain yung tiyan mo ng gano'n ka ng gano'n. Hindi mo pwedeng gano'n ng gano'n, 'di ba? So yung pag-squat, no, sa ibang culture, sa ibang I've heard and I was told na may mga kaibigan din ako na hindi sanay po na Squat. nakaupo. Okay. Gusto nila nakasquat kasi parang feeling nila mas mabilis sila nakakadumi Alright. pag nakasquat, yung mga tipo. So parang yung po ang purpose po noon para po mas mabilis lumabas po kaysa po na pabalik-balik po kayong iri ng iri, hindi po lumalabas lahat. Doon po nag-uumpisa yung pong almoranas. Meron kasi din, Doc, na mga ibang country na hindi kasing taas ng toilet bowl natin, Oo. di ba? Yung may mga pa rin sa may sahig, Yes, Doc. sa sahig pa rin talaga. Meron po like in Malaysia, Oo. ganun po ang kanila pong naka-squat talaga po ang kanila po. Wala ka makita doon, bihira ka makita doon po nung may toilet bowl talaga. Oo. Yung mga ganun tipo. Siguro sabi ko, I understand. Dahil po, nakasanayin na po natin kasi yun yung mga ganun tipo. Okay. Eto naman, Doc, hindi naman po kailangan ng surgery sa kaso ko. Pero kinakabahan po ako at natatakot kasi baka ma-unfit to work po ako dahil nga po may almoranas. Tama ba, Doc, na maaaring maapektuhan yung pag-employ sa kanya? Oh, posible yan. Oo. Kasi, malas mo. Malas mo na lang talaga at talaga po, when you say kasi po complete annual physical examination talaga, lahat po sisilipin. Lahat po, kung babae, breast, pati po yung pong likod. Oo. Pati wet po talaga po. Sisilipin po talaga yan. Lahat po yan. Tenga, bibig, lahat po yan. Yun po. Kompletong physical examination po yun. Ang swerte mo, pagkatamad yung doktor. At sinabi, Okay na yan. Pasado okay na. pasado Clear. na yan. Wala naman kasi connection sa trabaho mo yan. Oo. Yung mga ganun, may ganun naman. Ako for example, may mga ganyan ako lately, ako in my practice, lalo na pagka, kasi ideally, ang ideal setup kasi pag babae ang pasyente, dapat babae yung doktor. Paano ko ako lang nandun? Yes. Wala akong choice. So, I need to call my nurse na babae. Halika, pumasok ka rito. Examine natin to. Yung mga ganun tipo, di ba? So, kasi sabi ko, hindi ko na, wala ka naman nakakapasa, breast mo, di ba? Ganun-ganun. Wala ka naman almoranas, di ba? Mga ganun-ganun tipo. Ganun. Sure ko talaga, claim by the patient. Oo. Ginaganon ko, not examined, but claim by the patient, ganun-ganun. Nalagay ko talaga. Yung mga ganun tipo. Kasi sometimes kasi nga, to be honest, awkward talaga. Kaya po marami po nagkaka-almoranas talaga po na hindi nagpapacheck. Kasi nga, matutuwad ka, Oo. nahiya ka, yung mga ganun tipo, di ba? Wala namang connection sa trabaho mo rin, di ba? Yung mga ganun tipo. So, parang make things easier na lang for the patient, di ba? Pero, kasi iba naman, for example, piloto ka. I will pay particular with your vision. Oo. Importante yan. Di ba? Yes, kung driver ka, di ba? Di ba? Yung mga tipo. Pero kung walang ka-connection, sometimes ako, medyo lenient na ako dyan. Ako, kahit na mga diabetic, matataas yung sugar ng pasyente ko, talagang sumusunod ako doon sa company na you just have to instruct your patient na i-monitor yung sugar, low salt, low fat, low sugar diet, mag-exercise, and ganyan-ganyan, and regular check-up with your doctor. Yung mga ganun tipo, no? So, kinakailangan lang po talaga din na ready ka rin talaga pagka alam mo may pre-employment o kaya annual physical examination, malaki ang chance din kasi na baka mamaya mitikuloso rin yung examining physician. No? May ganun talaga. Sometimes kasi,
may mga modern labs or mga parang ganyan prerequisite na mga pre-employment, 'di ba? They hire talaga. Sometimes kasi nag-hire po yung mga company na ganyan na examining physician. Pagka masyadong particular yung doktor, posible talaga masilip. Pero pagka yung alam ng doktor na 100 yung i-examine niya in a particular time, ay nako, nagmamadali na ako talaga niya, wana. Check na yan. Wala kang buko sa dibdib mo. Check. Ganun. O sige na, fit ka na. Yung mga ganun tipo, ganyan. Depende yan sa situation. Sometimes naman, may mga doctors naman talaga na nire-reveal, nilalagay naman nila na merong external hemorrhage yung pasyente, pero fit pa rin siya mag-work. May ganon. Alamin pa nga natin, Dok, paano nga po ba makakasagabal o makakaapekto ang almoranas sa isang tao? Yan po ang ating babalikan maya-maya. At muli paalala nga po natin, maaari pa rin po kayo magpadala ng inyong message or question sa text line ng Hemaway 0998-583-1397. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna Saturday Edition sa DZRH at RH-TV. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway po ay mabibili pa rin sa Mercury Drug Outlets nationwide at sa murang halaga abot kaya ng inyong mga bulsa. Para po sa may mga katanungan or other concern regarding Hemaway or Almoranas, pwede nyo pa rin po yung ipadala sa numerong 0998-583-1397 at agad-agad naman po kayong re-replyan ni Miss Jackie. Meanwhile, balikan nga po natin yung ating discussion, Doc, about Almoranas or hemorrhoids. Hindi nga naman po, Doc, lahat isinasa ilalim or binibigyan ng rekomendasyon na mag-undergo sa surgery. Pero sa kaso ng operasyon, Doc, may side effect po ba after nito, if ever? Okay. Siyempre po, let us define yung side effect. Okay? Siyempre, post-operative, talagang medyo mahapdi pa yan, masakit pa yan, may sinulid pa nga siguro yan, yung mga tipo. So, talagang medyo masakit po ng konti yan. Kaya po, usually po, may mga gamot na binibigay na painkillers yung mga doctors, di ba? Pero sabi ng ibang mga napapa-operahan ko, sabi, para daw silang renewed. Okay. Renewed po, no? Depende po siguro din kung gaano kagaling, no? At the same time, huwag kayong pasaway din. No, pag sinabi po ng doktor niyo na hindi kayo pwedeng kumain ng matitigas na bagay, huwag munang damihan ng pagkain, puro soft muna ang diet, puro liquid muna ang may ganun liquid muna ang diet, yung mga ganun tipo. Syempre yung iba parang, alam mo yun, after ilang araw na naka-fasting ka, tapos bigla mo pauwiin ka na, syempre, lahat na kakainin, yung mga ganun tipo. So, yung magapa sa loob, bigla kang mag-iimbak ka ng maraming inaka-imbak doon. Siyempre, persado pagka umiri ka. Diba? So, posible bumuka yung sugat mo, yung mga ganun tipo. So, kinakailangan talaga po, sundin nyo rin po yung payo ng doktor ninyo post-operatively. No? At the same time, number 2, importante po ang follow-up check-up. Kung importante po yung na-operahan kayo, mas importante po yung bumalik kayo for follow-up. Kasi doon po nakita ng seruhano kung tama ba yung ginawa niya. Baka mamaya po kinakailangan tanggalin yung tahi. Yung mga ganun tipo, no? Importante po yung follow-up check-up. Okay. Pero, Doc, sa surgery, gaano po kabilis yung recovery period niyan, ano? Tatagal ba yan ng 1 linggo? Bago siya makabalik sa normal niyang buhay na papasok sa trabaho, sa eskwela? More often than not po, mga 1 week talaga okay na yan. But then, depende sa situation. For example, kung diabetic yung pasyente, alam naman po natin, pag diabetic, yung pasyente po, matagal po maghilom, matagal gumaling, pagka mataas yung sugar and everything po. So, pero ideally po, mga 1 or 2 weeks po, most likely po, pwede na talaga siyang although mapapansin na yan, ng mga kasama, ba't kanya ka maglakad? Yung mga ganun tipo. Ba't kanya ka umupo? Hindi ko muna pwedeng iupo. Yung mga ganun tipo. So, may mga funny situation. Yung mga ganun. Eto naman, Doc, gagaling pa daw po ba yung kanyang Almoranas? Pabalik-balik daw po kasi yung dugo at sobrang laki. Yun na. Kasi kung sobrang laki nga, baka kinakailangan na talaga natin ng operation. Kailangan na po ng tulong ng mga kaibigan natin, mga surgeon dyan. Yes. So, hindi po natin dapat isawalang bahala lang. Or hindi din dapat natin i-delay, Doc. Well, hindi ko masisisi naman kayo. Siyempre, kung financial yung aspect ng problema. Ang daming aspeto mo titingnan, lahat ng angle titingnan mo ilang araw siya mawawala sa trabaho. Paano kung breadwinner siya? Diba? Number 2, yung gastusin. 'Di ba? Yung post-operative, 'di ba? Makakadumi pa ba ako ng maayos ito? Baka mamaya hindi na ako makadumi ng maayos. Yung mga fear, takot, lahat na po, 'di ba? Marami po tayong makakakain pa kaya ako ng ganito? Ang dami, Yes. 'di ba? So, kinakailangan lang po talaga yung mga agam-agam po natin. Sabihin niyo sa doktor niyo, no, your doctor, your family doctor will also give you assurance. will assure you. Yes. Oo, na everything will be fine. Yes. Ayan nga po yung
minsan kailangan rin natin, Doc, 'di ba, na assurance na everything will be fine, will be okay, 'di ba? Kasi kapag may mga ganyan, Doc, may pagdurugo, ano nang gagawin, Ano ko 'di ba? marami yung mga pasyente, hindi pa nga na-operahan, yung post-operative na iniisip. Oo. Yung, alam mo yun, sabi ko, lagi siya sabi, let's cross the bridge first before we can get there. Di ba? Paano natin malalaman, di ba? So, importante, maalis natin yan kasi baka lumaki lalo. Oo. Maging komplikado, di ba? Yung mga ganun tipo. Kaya po, hindi po biro, well, understandable naman po talaga. Pagka narinig yung operation, talagang, may gulay. Di ba? Kabado, tataas ang BP, palpitation, ganyan. Understandable po yan. Legit yan. Legit po yung ganyang mga feelings. Pero, ayaw na po natin lumala pa yung situation. Yun yung sabi ko kanina na prevention is better than cure. Diba? Wag na po natin hintayin po yung 750 maging 7,500 o kay 75,500. Diba? So, importante po talaga ang meron pong guidance with your family doctor. Eto, Doc, kung internal hemorrhoids, posible daw po bang mamanhid ang balakang hanggang paa or pwede nga rin daw po bang maging cause ito ng kanyang LBM? Kasi parang nararamdaman niya daw po na parang mayat-maya rin yung balik niya sa CR. Posible po. Legit po yung mga nararamdaman po niyo. Dahil remember, ugat po yan. So, posible po maramdaman niyo po at your back, sa likod niyo, sa hita ninyo, sa singit ninyo. Maramdaman po ninyo talaga yon. At yung pong para pong malambot yung dumi, talagang posible po talaga mangyari po yon. Kasi po parang irritated na yung ano Diba? Yung mga ganun tipo. So, ang importante po maagapan natin, if there's a need, nabigyan ng antibiotic, antibacterial. Minsan po ako, like in my practice, pag alam ko talaga na thrombosed na, magang-maga na siya, lalagnat na yung pasyente, nag-chills pa minsan, nagbibigay na po ako ng antibiotics po, ganun ang ginagawa ko. Okay. Papaano nga naman po ba, Doc, makakatulong ang Hemaway? Papaano nga po ba ito tinitake, Para nga po sa mga may kaso ng Almoranas, yan nga po ba ay makakatulong para mas mapaganda yung kanilang bowel movement, maiwasan yung pagiging constipated? Alam niyo po mga kaibigan, yung pong ating po Diosmin hesperidine, ito po ay plant-based, citrus po galing, vitamin C molecule po yan, anti-inflammatory yan, para mawala po, mabawasan po yung pamamaga po natin. Kaya raw masakit yan. Okay. Because of maga. Inflammation, inflamed. Okay? So, kailangan natin po na mawala po yung maga. Okay? At the same time, ito pong Hemaway po, nagpapaganda din po ito ng sirkulasyon. Kaya po kung wag kayo magtaka pagka ginagamot po yung Almoranas po yun, napansin nyo po, parang nawala ata yung mga varicosities ko yung mga ganun tipo. Because nagpapaganda po ng circulation din yun. So, pwede makatulong, Doc, na parang lumiit or umurong yung excess skin doon sa kanyang pwede anus? Po, malaki. Samahan na rin po natin mga conservative measurements. No? Yung hot sitz bath, galaw-galaw, maraming tubig, maraming fiber-rich foods, no? Gulay at prutas. Safe nga rin daw po ba isabay ito, Doc, kung sakaling at the same time na-diagnose silang or may tinitake sila para sa kanilang hikas, sa kanilang trangkaso, di ba, dahil Pwede sa po. weather? Pwede po yung kahit kayo po may ininagaw sa diabetes, hypertension, sa hika, sa rayuma, pwede nyo pong isabay yan. Okay. Hanggang kailan nga naman daw po ba, Doc, kailangan inumin ang Hemaway? Ayan, depende po sa severity rin ng case natin. Pagka simple lang yan, wala pang isang buwan yan, tapos na yan, di ba? Pero, syempre, yung recurrence, medyo tumataas din po yun, yung pagbabalik. Okay? So, ako, pagka yung magang-maga, lalo na kung may history ng blood, ako minsan 2 or 3 months ko in-extend, nagbibigay na ako ng mga maintenance dose. Nakakatulong nga rin daw po ba, Doc, yung Hemaway para tumigil yung pagdurugo? Yes, napakalaki po. Pag ganyan po mayroon na po kasamang dugo, tablet, hindi na po kakayanin po ng pahid-pahid yan. Kailangan na po talaga natin po dito ng mga anti-inflammatory. Anti-inflammation po, ito po yung Diosmin hesperidine na pinag-uusapan po natin. Okay. At para nga po sa best result ng pag-take ng Hemaway, kailangan nga po nating sundin yung guidance ng ating doktor, Doc. Kahit na sabihin natin itong Hemaway ay over-the-counter, mainam pa nga rin po na may reseta ng doktor para po sa tamang dosage. Yes, kailangan po may reseta po. O may guidance po, no? Although, pwede nyo po bilhin to over-the-counter. So far po, ito po yung mga few mga meds po na pwede nyo pong bilhin over-the-counter. Pero, ang importante po, mas maganda
na meron po kayong guidance ng inyong pong family doctor. And for their guidance, Doc, saan nga naman daw po ba kayo mapupuntahan? Yung inyo pong clinic address and hotline number. Ayan, kung kayo po nasa Maynila, nasa bandang Pasay, andyan lang po ako sa Balbidos Clinical Laboratory, Buendia, Corner FB Harrison, Balbidos Clinical Laboratory po. Pwede niyo po akong puntahan dyan Monday to Saturday, 1 p.m. to 4 p.m. 1 p.m. to 4 p.m. You can browse the social media at hanapin nyo lang po yung Facebook account ko, Reynaldo Lemos Salinel Jr. Meron din po akong Instagram. Meron din po akong mga, may iba pa mga Hindi ko alam kung may TikTok ako. Mga ganun din po. Pero hanapin nyo lang po yun. You can browse over the YouTube. Hanapin nyo lang po Celebrity Doctor, Dr. Ray Salinel Jr. po. Lalabas po. Ano kayo tsura ni Doc? Ayan, tingnan nyo po doon. Sa YouTube, makikita nyo po doon. Thank you so much, Dr. Ray Salinel Jr. Kasi nga po, kung tayo po medyo pasaway tayo, yung po mga bad habits natin, bit-bit natin yan. Kaya importante po, magbago na po tayo, hindi pa huli, ayusin natin yung ating kalusugan. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Maraming salamat po kay Dr. Ray Salinel Jr., ang ating family physician, at pakaingatan ang ating kalusugan, kumain ng masustansyang pagkain na mayaman sa fiber nang makaiwas nga po tayo sa almoranas, uminom ng tubig, at syempre huwag kakalimutan na mag-exercise at magpapawis. Yan nga po ang ilan sa mga paalala natin para magkaroon ng malusog at masiglang pangangatawan. Inyo nga rin pong nakasama, Elanie Bensal, at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.